Sige, pakinggan natin tong ano na to. Maganda rin kasi to. Pag-aligid ng monster ship ng China sa West Philippines, ikinabahala ng palasyo. Ikinababahala daw ng palasyo yung monster ship ng China. Putang ina niyan. Kinakabahala nyo yung monster ship ng China, pero hindi kayo nababahala na yung mga Afghan refugees papunta na dito. 300 yun. Alam nyo ba, mga bossing, alam nyo ba na si Donald Trump na presidente ng Amerika at magkakaroon na ng inaugurasyon ngayong January? Alam nyo ba? Nasa Bangkok ka. Oy, mag-ingat ka dyan sa Bangkok. Baka mamaya dyan, yung mga kinakalantari mo dyan, baka mamaya dyan, may Adam's apple, ha? Andito na pala. So, nandito na yung mga Afghan refugees. O, kita nyo, nandito na yung mga Afghan refugees. Ito ang tatandaan ninyo, ha? Si Donald Trump, anti-immigrant yan. Ayaw ni Donald Trump. Sabi ko nga sa inyo, ang first thing na ginawa ni Donald Trump, isinara yung border ng Mexico. RYJC Vlog, Boss Dada, idol ko din. Dati mga Tulfo, madaming beses na ako nag-guest sa Bardagulan serye kay Maricel Tulfo sa RTIA, pero nadismaya ako, nakita ko na, nalungkot ako. Pero Rafi Tulfo, bumaliktad ka lang, ayusin mo lang yung trabaho mo, idol na kita ulit. Pasensya ka na, talaga namang pumapalpak eh. Pero pag ginalingan mo trabaho mo, talaga namang tinutukan mo ulit yung mga krimen sa pamahalaan, idol na kita ulit. Ikaw din, Erwin Tulfo. Kahit mandurugas ka. Oo, alam ko naman na hindi mo gusto yung ginagawa mo. Oo, tumigil ka na sa kalokohan mo. Oo, wag kang wag kang magiging aso ng mga aso ng mga kriminal dito sa Pilipinas. So, hindi ba? So eto nga, katulad ng sinasabi ko, yan si Donald Trump, mga bossing, ay anti-immigrant yan. Sinara niyan una yung border ng Mexico. Gusto nga niya na yung Mexico tayuan ng dingding yun, Great Wall of America eh. Nasisingilin daw niya yung Mexico dahil sa dami na ng napakinabangan ng Mexico sa kanila eh. Tapos ano pa, sabi pa ni yung ginagawa niyo dyan sa China, yung Taiwan, sisingilin ko kayo sa sa security na nakukuha niyo sa Amerika. Nananalangin nga yung Pilipinas na hindi tayo singilin dahil sa security na nakukuha natin eh. Hindi tayo sisingilin kasi may EDCA sites na kayo dito Di ba? So ganun yun, mga bossing. So ayaw ni Donald Trump sa yung mga pumapasok sa kanila na basta-basta, kasi nga si Donald Trump feeling nga niya na mas nakikinabang yung mga tigalabas sa resources nung kanilang bansa. Kaya ayaw niya as much as possible, naghihigpit ang immigration talaga. Pag si Donald Trump. Ngayon, nandito na yung 300. Papaano kung i-deny ni Donald Trump ng entry mga putaragis na yan? Sabi ni Donald Trump, ayoko nga Ayoko nga ng mga Meksikano Ayoko itigil. Walang ngayon, walang ganito, walang ganyan, walang refugee. Paano pag ganun, walang refugee? So ilang taon na magiging presidente si Donald Trump? 4 na taon. Kung sa 4 na taon ni Donald Trump, tanggihan niya yung mga hayop na yan. Anong mangyayari? Dito titira yan 4 na taon? Hindi ba? Nagigets yung ibig natin sabihin? Nagigets yung ibig natin sabihin patungkol dito sa mga Afghanistan na nandirito? Patay talaga tayo. Marami na naman dito. Pucha, magiging boyfriend niyang mga apam na yan. Ang pupogi ng mga Afghanistan pag inahitan mo kaya lang pucha, iba. Sabi nga, problemado na nga tayo sa mahal ng bilihin. Kumuha pa tayo ng 300 Afghan. At hindi lang to, down payment pa lang yan. Mami M, Afghan, hindi Mexican. Anong sinabi ko? Yung Mexican yung hinaharang ni Donald Trump doon. Wala na talagang bawian to, Garski. Atin na yan, touch move na yan, kundi ba naman tayo mga tanga? Bahala kayo sa buhay nyo. Pakinggan natin tong China. Hindi naman natutuwa ang Malacanang sa pagpostura ng dambuhalang barko ng China Coast. Hindi daw natutuwa ang Malacanang sa pagpostura nito. Dagat yan, natural, may barko yan.
Putang ina niyan, kung merong tangke dyan sa dagat, matakot ka. Dagat yan, may barko, natural, barko. Kung eroplano nasa dagat, putang ina, kabahan ka na. So kinakabahan sila na may barko sa dagat. Putang ina niyan. Kabahan ako kung naglalakad dyan si Diego Latigo, nakita ko isang araw. Barko na sa dagat, kinakabahan kayo, tapos yung Afghanistan ng mga refugee nandito sa Pilipinas, hindi kayo kinakabahan? Ano pag dumami yung mga ano rito, pag dumami yung mga suicide bomber dito, mga punyeta kayo ha? Kayo may kasalanan dyan. Kung yung tricycle nung kapitbahay namin, nakita ko dyan sa dagat, umaandar, putang ina, ayawan na. Diba? Tangin yan, kinakabahan daw sila, may barko sa dagat, gago. Tangin yan, kung yung mga kalabaw dyan na pinapastol, tsaka yung mga kambing, yung kabahan na kayo nun. Puta, nasa Mars na siguro tayo nun. O, nung dumami mga Korean, sumali sila sa Pilipinas Got Talent. Baka this year may sasabak ng mga Afghan sa reality TV na Pilipinas Got Talent. Pwede. Ang taba ng utak mo, Carlos Miguel. Ang inang pangalan nito, para kang Meksikano ah. Hayop si Carlos Miguel ah. Puta, para kang si Dingdong Dantes dun sa Pamilya Zaragoza. O sige, play. Guard sa West Philippine Sea. Tingin ng palasyo, gusto lang manindak ng China. Tuwa ang Malacanang sa pagpostura ng dambuhalang barko ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Tingin ng palasyo, gusto lang manindak ng China. Nasa frontline na balitang yan, si Maricel Halili. Aminado ang Malacanang na nababahala rin sila sa pagpasok ng monster ship ng China sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Sabado ng unang namataan malapit sa Capones Island sa Zambales ang China Coast Guard Vessel 5. Ano na naman? Sasakupin na naman tayo China. Sasakupin na naman tayo ng China. O tayo na yan. Sabi nga ni Miriam Defensor Santiago eh. Kapag sinakop tayo ng China at nanalo tayo, pucha kawawa tayo. Ang dami natin papakainin. Hindi, pero po tayo na, nandito pa rin tayo sa sasakupin na naman tayo ng China. Hindi nga tayo sasakupin ng China, titigas ng ulo natin eh. Sinong tarantado ang sasakop sa Pilipinas? Puta, ilang lahi na sumakop sa atin eh. Sinakop na tayo ng Espanyol, ng mga Amerikano, ng mga Hapon. Hindi sila na, hindi sila nagtagal. Alam mo kung bakit? Ay na, sobrang tigas ng ulo natin. Sobrang tigas ng ulo natin. Punta itong mga China. Pupunta rito. Sabihin lang nitong China, hayop kayo. Ang liit-liit ng bansa nyo eh. Ang titigas pa ng ulo nyo. Eh di, pinasakit ko pa ulo ko. O, bahala kayo sa buhay nyo. Walang interes sa atin itong mga to. Kung binibigyan nyo lang kasi ng Malaysia to, tsaka binibigyan nyo itong mga to ng rason, ba't nila ginagawa yan sa atin? Kaya nakaibiganin nyo na kasi yung mga yan. Kapitbahay natin yan eh. Nakikipagkaibigan kayo sa ayaw naman kayong kaibiganin eh. 901 na ilang araw ng paikot-ikot at binubuntutan ng Philippine Coast Guard. Tulad ng sinabi ng National Security Council, naniniwala rin si Executive Secretary Lucas Bersamin na gusto... Si Lucas Bersamin para siya ng presidente ng Pilipinas, no? Asa si Bongbong? Ba't ikaw lagi nandiyan dyan? Ha? Walang hiya. Bersamin, nag-retire ka na nga sa Supreme Court para maging presidente ng Pilipinas. Sarap talaga ng Pilipinas, ang daming presidente. Alam mo, sarap ng buhay ni Bongbong, sa totoo lang. Panay ang pahinga nun. Ang daming presidente ng Pilipinas eh. Oh, andyan si Bersamin, andyan si, andyan yung asawa ni Don Sulweta, andyan yung asawa niya. Oh, tapos andyan dyan pa si Boying Rimulya. Nabawasan tayo isang presidente. Nawala si Benhar Abalos eh. Ang daming presidente sa Pilipinas. Tulang manindak ng China. Review it with concern. No, ganito yan. So far, we have been challenging the presence of that monster ship. The Coast Guard, our Coast Guard. Paano nyo siya challenge? Binawasan nyo nga yung Binawasan nyo nga yung budget ng AFP for modernization. Paano nyo siya challenge yan? Anong gagawin nyo? Bato-bato topic? Ganon? Paano yung challenge to? Ang laki-laki ng barko niya. Pag sinagasaya yung mga barko natin, yung mukha tayong mga tanga.
Oo, putang ina. Kung akala ninyo pagtatanggol tayo ng Amerika, hindi. Si Donald Trump na presidente, ayaw sa gera nun. Nagsasasabi nyo. Coast Guard has always been very alert in following up yung presence of that monster ship. Hindi raw kailanman papatulan ng Pilipinas ang pamumuyo ng China sa West Philippine Sea. Pero tuloy-tuloy pa rin daw ang paghahain ng diplomatic protest ng gobyerno laban sa China kasabay ng tuloy-tuloy na negosasyon para maayos ang gusot sa rehiyon. Bukod sa palasyo, aminado rin ng Philippine Navy na nababahala sila sa aktibidad ng monster ship ng China malapit sa ating karagatan. Lalo't bukod sa Coast Guard vessel, kalat din ang iba pang barko nila sa iba't ibang parte ng West Philippine Sea. Sa ngayon, binubuntutan pa rin ng mga eroplano, helicopter at BRP Cabra ng Coast Guard ang monster ship ng China. Paulit-ulit nila itong niraradyohan para itaboy. Pero iginigiit pa rin ng mga Chinese na lehitimo ang pagpapatrol nila dahil nasa teritoryo daw sila ng China. Depensa naman ng militar, hindi malambot ang Pilipinas pagdating sa China dahil pumapalag tayo kung kailangan. The AFP takes pride that all our actions are within the bounds of domestic and international law. We will keep performing our mandate. We will not be deterred. Kasabay nito, ang paglabas ng report ng Bloomberg na may tangkang panghahak ang China sa executive branch ng gobyerno at nakawin ang sensitibong datos ng militar. Tang-ina niyan. Naniniwala kayo dun? Sabi daw ng Bloomberg, ihahak daw ng China yung ating system para daw makakuha ng sensitibong impormasyon tungkol sa... Puta, tungkol saan? Hindi, ito real talk lang Real talk lang. Anong impormasyon ang kukunin ng mga Chinese sa atin? Lalong-lalo na sa militar na, hindi ako pro-China. Puta, ayaw ko rin sa ginagawa ng China na to. And besides, kapag itong mga Chinese na to, magpunta to rito, magkagera, puta, lalaban ako sa mga to. Magaling ako magkarate. Puta, kakanood ko ng Drunken Master. Yung mga monkey style, mga snake style, ganyan. Ang galing kong magkarate, mga bossing, nung bata ako, kahit wala akong kalaban sa likod ng bahay namin, karate ako ng karate. Ya! Ganun ako ng ganun. Putang ina niyan. Anong mahihita nitong mga Chinese kung ihahak nila yung system natin? Anong makikita nila? Wala nga tayo. Pukin ang ina niyan, wala nga tayong submarine. Wala nga tayong mga barko. Wala nga tayong mga eroplano. Puta, teka nga yung baril ng mga sundalo natin. Puta, anong impormasyon ng maselan ang makukuha nila? Baka maselan na video ni Leila de Lima yan. Sabi ni John Nelas, putang ina nyo, wala kayong makukuha. Walang mahahak. Bakit? Nakalagbook pa rin tayo hanggang ngayon. Putang inang buhay ito. Niloloko kasi tayo nitong mga balitang ganito eh. Puta, tinatakot tayo. Ito ang tawag dito, Chinese is scaring. Hindi issue hindi issue ang China eh. Wala makukuha sa atin to, puta, paano makukuha nakalagbook? Hindi pa na nga tayo computerized dito eh. Putang ina, kahit grade 5 sa China, kayang i-hack yung system natin eh. Ganun katanga yung system natin. Pag-hack nila ng system natin, pagpasok daw nila dun sa system, putang ina, walang laman, umi-echo. Tao po. Tao po. Hello? Hello? May tao ba dito? Ganon, puta, na yung blatter nga natin, nakalista pa rin sa logbook eh. Wala nga tayong centralized system eh. Pag hinak tayo nito, baka mabwisit pa yung mang-hack sa atin eh. Sabi, walang laman, pukin ang ina niyan. Tanginang yan, national ID system nga. Hanggang ngayon, di pa tayo kompleto eh.
Taragis yan. Anong makukuhang impormasyon sa atin nitong... Utangin na, no? Para tayong mga abnormal. Hindi ba, Nanay Morning Joe? Anong sensitive information makukuha ng China pag hinak yung ano natin? Puta, baka makita nila doon yung mga sinulat pa ni Jose Rizal sa Noli Me Tangere. Ina nyo kung makaasta kayo, parang first world country tayo. Ang pangit nga ng airport natin eh. Bulok-bulok nga yung mga kalsada natin eh. Puta, may kukunin pa silang sensitive na information sa system natin. Sabi nga ni Garski, internet nga natin pupugak-pugak pagka nag-hack yung China. I-hack natin. Putang ina, hindi na naman. Naputol na naman yung internet nila, sir. O sige, try mo pa. Eto na. Control, Alt, Delete. Puta, wala na naman. Ina nyo, bahala kayo sa buhay nyo. Oh. Paglilinaw ni DICT Secretary Ivan Uy. So far, what we have seen is that no current information has been compromised. Talaga? Wala talaga mako-compromise na information. Wala naman sila makukuha information sa atin eh. Anak ng tinapay, feelingero kayo ha. Tangin na tong DICT na to. Ang tangin na yan. Hindi nyo nga mapangalagaan yung network natin from the inside. Iisipin nyo pa yung from the outside. Puta, kung gusto tayong i-hack ng China, baka nga noong 1950s pa, na-hack na tayo niyan eh. Ang galing ng technology nila. Putang ina niyan. Baka noon pa, na-hack na tayo niyan. Wala lang sila nahita. Aline Casilla, happy birthday, Boss D. May katok yata ang mga namumuno. Hindi lang katok. O may hableg. Utangin ng mga balita naman sa Pilipinas, nakakainis eh. Maniniwala kayo na hanggang ngayon, hindi, kung gusto tayong i-hack ng China, hindi pa tayo na-hack? Ang lalakas nyo kumain ng China, ang lalakas nyo kumain ng siomai. Ang lalakas nyo kumain ng pansit canton. Produkto nila yan eh. Utangin na, mga Chinese tayo, nakikita nyo ba? Singkit ako. Itong mga to, nahack nga kayo ng PhilHealth dito sa Pilipinas pa yung nakahack sa inyo eh. Gusto tayong i-hack ng China, putang ina, noon pa. Ang mga gamit nyo lahat, puro China. Yung mga cellphone nyo, puro China. Alam na nila lahat. Pinagsasasabi nyo. At nung nalaman nila na wala silang mahihita sa atin, putang ina, pinabayaan na tayo niyan. Matagal na sana tayo sinakop nyo kung may silbi tayo dyan. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng order.